Noong unang panahon, sa lalawigan ng Albay, may isang kahariang kilala sa kapayapaan, kasaganaan at pagkakaisa ng mga tao. Pinamumunuan ito ni Raja Makusog, isang pinunong iginagalang hindi dahil sa lakas ng sandata, kundi dahil sa kanyang katarungan at malasakit sa nasasakupan. Kasama niya sa palasyo ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Daragang Magayon, ang pinakamagandang dalaga sa buong lupain. Hindi maikakaila ang pambihirang ganda ni Daragang Magayon. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng ilog at ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay liwanag sa sino mang makakita. Ngunit higit sa pisikal na anyo, hinangaan siya ng lahat dahil sa kanyang kabaitan, katalinuhan at paggalang sa matatanda at karaniwang mamamayan. Dahil dito, maraming kalalakihan ang nagnanais na siya'y mapangasawa, mga dato, mandirigma at pinunong mula sa iba't ibang kaharian. Ngunit walang sino man ang nakapasok sa kanyang puso. Isang araw, habang namamasyal si Daragang Magayon malapit sa ilog, nadulas siya sa madulas na bato at tinangay ng agos. Halos mawalan na siya ng malay nang biglang may isang binatang tumalon sa tubig at iniligtas siya. Ang binatang yon ay si Panganoron, isang matapang at marangal na mandirigma mula sa kaharian ng Karilaya. Mula sa unang pagkikita, nagkaroon ng kakaibang ugnayan ng dalawa. Isang damdaming hindi maipaliwanag, ngunit agad na naramdaman ng kanilang mga puso. Madalas silang magkita sa lihim, at sa bawat pagtatagpo ay lalo pang tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Nang malaman ni Raja Makusog ang tungkol sa kanila, hindi siya tumutol, sapagkat nakita niya ang kabutihan at katapatan ni Panganoron para sa kanyang anak. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang pag-iibigan. May isang mandirigmang nagngangalang Pagtuga, kilala sa lupit at kasakiman. Matagal na niyang ninanais si Daragang Magayon at itinuturing niya itong isang tropeyo na dapat mapas sa kanya. Nang malaman niyang may minamahal na ang dalaga, nag-alab ang kanyang galit. Nilusob niya ang kaharian ni Raja Makusog at binihag ang hari. Ipinangako niyang palalayain lamang ito kung papayag si Daragang Magayon na maging kanyang asawa. Sa takot na mapahamak ang kanyang ama at ang buong kaharian, napilitan si Daragang Magayon na pumayag kahit labag ito sa kanyang kalooban. Nalugmok siya sa lungkot, ngunit lihim siyang umasa na darating si Panganoron upang iligtas siya. Dumating ang araw ng kasal. Ang buong kaharian ay tila nababalot ng dilim at katahimikan. Ngunit bago pa man magsimula ang seremonya, biglang dumating si Panganoron kasama ang kanyang mga tauhan. Isang matinding labanan ang sumiklab. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Panganoron na patumbahin si Pagtuga gamit ang kanyang pana. Ngunit sa kasama ang palad, nagkamali ang kanyang tira. Ang palasong dapat sanay para sa kaaway ay tumama kay Daragang Magayon. Bumagsak ang dalaga sa lupa, walang buhay. Nang makita ito ni Panganoron, napasigaw siya sa matinding dalamhati. Lumapit siya sa katawan ng kanyang minamahal at niyakap ito. Hindi alintana ang panganib sa paligid. Sa kanyang pagdadalamhati, siya din ay tinamaan ng sandata at namatay sa tabi ni Daragang Magayon. Inilibing ang magkasintahan sa isang tahimik na lugar. Ngunit paglipas ng panahon, napansin ng mga tao na ang lupa sa kanilang libingan ay unti-unting umangat hanggang sa ito'y maging isang bundok na may perpektong hugis, matayog, marilag at kakaiba ang ganda. Tinawag ito ng mga tao na Bulkang Mayon bilang alaala kay Daragang Magayon. Sinasabi ng matatanda na tuwing nag-aalburuto ang bulkan, ito raw ay pagsabog ng dalamhati ni Panganoron. At kapag ang ulap ay marahang bumabalot sa tuktok nito,
Iyon daw ay yakap ng pag-ibig na hindi kailanman napawi.